Good, thank you, Good morning, everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ilang beses na rin ako natanong na kung ano daw yung the best advice na maibibigay ko in terms of riding. Ayan. Ilang beses na ako natanong pero hindi ko sinasagot. Kasi sa tingin ko, hindi ka pwede hindi ka makakapagbigay ng isang advice lang in terms of motorcycle riding dahil talagang marami ka dapat isaalang-alang pag nagmumotor. Alam naman natin siguro na talagang magkaiba ang sitwasyon ng nakamotor, naka 2 wheels at ang sitwasyon ng naka 4 wheels, yung sasakyan, di ba? Magkaiba yan. In terms of safety lalo na at in terms of skills. Okay. Pero sige, naisip ko rin na meron naman pala, pwede naman pala ako magbigay ng nag-iisa-isang advice na pwedeng sumaklaw sa lahat ng aspeto ng pag-ride. Ayun, depende na lang yun sa kung paano ito uunawain ng makakatanggap ng advice na to. And that is KSA. KSA, kamote sa akyatan. Sorry, joke. KSA means knowledge, skills, and attitude. Ayan, naging boring na yung video. Wala nang manonood. Kasi eto na naman tayo. Pero yun naman talaga knowledge, skills, and attitude. At bago tayo dumating na Magallanes, kayang-kaya nating i-discuss yan. Knowledge, let's start with knowledge. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Which is tama naman talaga. Kapag meron tayong kaalaman, meron tayong kapangyarihan. Now, but knowledge, sa nakikita ko sa Filipino riding community, may malaki tayo kasing problema dahil una, ang ilang mga riders ay kulang na kulang sa knowledge. Kasi kulang tayo sa mga riding courses, sa mga pagtuturo ng mga riding skills, or talagang ayaw ng knowledge, di ba? So yung kanina, kulang sa knowledge, tapos meron din namang ayaw sa knowledge. Kasi masaya na sila na napapaandar nila ang motor, masaya sila na napapatigil nila ang motor, na ililiko nila, na ipaparking nila. Yun ang mahalaga sa kanila. Nakakapag top speed at nakakapag banking. O yun lang yung mahalaga. Minsan pa nga kulang na nga sa knowledge, or kulang or wala or ayaw sa knowledge. Ang iba naman, yung knowledge na alam nila ay hindi tama or hindi na appropriate or naaangkop. Dahil karamihan din sa atin naniniwala pa doon sa mga makalumang knowledge nung mga unang panahon. Dapat yung knowledge natin, ina-update natin yan base sa kung ano yung meron tayo ngayon, like in terms of technology and in terms of skills. Ayan. And when it comes to skills, ayun na nga, di ba? Nagsimula tayo sa kakulangan ng knowledge, nagsimula tayo sa ayaw ng knowledge, nagsimula tayo sa maling knowledge. Pag magta-translate yun into skills, kung ano yung alam mo, di yun yung gagawin mo. At ang problema pa, we are not aware na mali yung skills natin. Siyempre, nandiyan na rin kulang sa skills or ayaw ng skills, ayaw matuto. Bakit daw kakailanganin pang aralin ng slow speed maneuver? Hindi naman daw yan gagamitin sa top speed, saka banking. Ayan. And then, yun na nga, may problema na nga sa knowledge, may problema na nga sa skills, sasamahan mo pa ng maling mindset. And yun na nga, di ba? Ang mindset ng top speed at banking. Ang mindset ng pagalingan, paastigan, kailangan cool, kailangan saka lang. Ang mindset na dinudulot ng social media. So yun yung KSA. Okay, knowledge, skills, and attitude. Yun yung the best tip and the best advice na mabibigay ko sa ating lahat bilang mga Pinoy riders. Kung magagawa lang natin na mag-accumulate ng appropriate knowledge, at saka kung iisipin natin na ang learning is never ending, palagi tayong dapat nag-aaral kahit na master ka na.
kahit na ikaw na ang idolo ng bayan at ikaw na ang pinakamalakas sa lahat, kailangan nagte-training pa rin tayo, nag-aaral pa rin tayo. And then of course, skills, yun na nga, pag meron tayong knowledge, yung tamang knowledge, meron tayong sapat na knowledge at palagi tayong nag-aaral pa rin for more knowledge, then we will have more skills. Kung ano yung alam natin, yun yung gagawin natin. Kung meron tayong magandang knowledge, meron tayong magandang skills. Tapos, yung skills na yun, ipapractice natin ang ipapractice. And then, para mabuo natin yung package, samahan natin ng magandang pag-uugali. Napakasimple lang, pero marami sa atin ang nahihirapan sa tatlong bagay na yan. At sa nakikita ko, meron tayong tatlong problema kung bakit tayo nahihirapan sa knowledge, skills, and attitude. Number one, yung mindset natin. Diba? Bigyan ko na lang kayo ng mabilisang example. Yung mga naka-big bike, iniisip nila na porket naka-big bike sila, ako, naka-big bike ako. Ang problema sa akin, problema sa mga naka-big bike, iniisip namin na porket naka-big bike ako, kailangan lagi na akong matulin. Exempted ako sa speed limit, exempted ako sa noise level violations, sa dB limit, porket naka-big bike. Ayan. Isa pang problema, bukod dun sa maling mindset, hindi tayo open-minded. Meron tayong napanood or meron tayong na-research at nakita na mas tama, hindi natin ginagawa dahil sinusunod natin yung gusto natin na alam nating matagal na natin ginagawa, na nakasanayan na natin. Tulad halimbawa ng ano bang nakasanayan na natin na nakasanayan na natin is mga inang linya ng bicycle lane, mga inang linya ng bus lane. Ang kaisipan natin, ang ugali natin, iniisip natin na motor ako kaya nga ako nagmotor para makasingit, o kaya sisingit tayo ng sisingit, o yun. Tapos pag may nagturo sa atin ng tamang procedure, ng yung proper lane filtering and lane splitting, hindi natin gagawin kasi sabihin natin, alam na namin yan tanga naman yung tinuturo mga proper skills na yan dapat diskarte sa street, dapat street skills, diskarte para mauna. And the last one, siguro the last problem is peer pressure. Dahil sa pressure ng ibang rider, yung pressure na kailangan magpa-impress ka, yung pressure na dapat cool ka sa tingin ng iba, cool ka sa mga kaibigan mo. Bay, sino naman to? Ayun, peer pressure. Hindi narrow-minded tayo, sarado kaisipan natin, at maling mindset. Yan ang tatlong problema kung bakit hindi natin na-improve ang ating KSA or knowledge, skills, and attitude in terms of riding. Ayan, napahaba ang ating explanation. Sabi ko hanggang Magallanes lang po explain. Umabot tayo ng Guadalupe. Well, anyway, sana may napulot kayo doon. Kayo na yung bahalang read between the lines, fill in the blanks, kung ano man yung mga sinabi ko. Ride safely everyone, have a good day, and I will see you on the next video.